Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa. FAM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kamusta ka mo mga ka-purpose? Kaya pa? Yes! Kinakaya pa? Yes! Ukon, kaya-kaya na. Yes! Upod kita sa pagdiskubre sang aton nga purpose kada Sabado. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Kamustahan with Pedro. Alas 8 hasta alas 9 sa aga. Mabatian sa kahanginan. Kag live sa official Facebook page sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Kamustahan. Kamustahan with Pedro. Good day, good day, good day, good morning, good morning, good morning, good morning everybody. Kamusta ka mo mga ka-purpose naton, mga ka-K5 naton, and it's another beautiful morning. It's already March 21, 2026. Kag kamusta ka mo dira sa inyo mga balay? Sa inyo nga may mga salakyan dira, no? Especially sa inyo nga diesel ang inyo nga salakyan, tay makagwa pa man kamo da. But anyway, we would like to thank syempre Doc Ramel Uy for having us as CEO of K5 News FM. Doc, salamat gid. Syempre, K5 Ray Umalay, ang SB member dira naton sa may pototan, K5 Ray Umalay. Thank you for still having us diri sa Kamustahan with Pedro. Tito Ted, K5 Ted Francia, salamat gid sa ngayong opportunity, and may God bless you man kag sa tanan mo nga mga viewers kag tagpalamati. Kisag kamustahan kita diri pero si Ted gyapon ang ilagi na pangita. But God bless you gid Tito Ted. Thank you gid for being such a mentor sa among nga field. Kag syempre sa wala punaw, no? Nga upod naton diri ang kung wala ni sa ambot lang kung paano ni. Masako siya pero take time gid siya sa aton, yeah. K5 Paul Tihada. Yeah. Salamat gid Sir Paul. And it's 4 minutes past the hour of 8, and for those of you who have birthdays this week, next week or sininga March, happy birthday gid sa inyo tanan. Alright, blessed Sabbath day Pastor Pedro, grabe. Ma'am Aisha, Amad, mayong gagid sa inyo. So this very day, we will be talking about a lot of things, but we will be showing you anay sa isa ka kanta, showing you sa inyong ariri sa Facebook. For those of you who are listening sa inyong mga radyo sa 88.7, you could go to K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page, like the page and share it. Subo nga aga, I'm so excited kay damo kita sa pag-aistoryahan, but before that, we'll just listen to this song, and hopefully this song would encourage someone nga gapamati dira. Share this video, like this post, and tag sa inyong mga friends. So
watch this song and listen to this song, and then we would introduce ang aton nga special guest for this very morning. We don't build alone. Let them build you. Build me up, don't let me fall. Yeah, On the rock I stand through it all. yeah, yeah. Storms come, but I won't break. Right, man. Christ my firm foundation, no shake. Shake, shake. Build me up, day by day. In your word, I'll find my way. Not my strength, not my plan. Easy, huh? Jesus, you the builder, I stand. Yeah, yeah. My father was a worker building with his hands. Said it takes time just to follow through the plans. If the physical's hard, what about the soul? Trying to build a life but you're losing control. Word of God, that's the blueprint I need. Faith comes alive every time that I read. Not just info, this is life, this is truth. Every verse got power, every line got proof. Build me up, don't let me fall. On the rock, I stand through it all. Stones come, but I won't break. Christ my firm foundation, no shake. When the rain falls hard and the winds blow strong, you can see what you built was right or wrong. Sand won't last when the pressure hits, but the rock stays solid, never quit. I don't wanna just hear, I wanna obey. Let the word shape every step I take. Consistency daily, not once a week. Strong in the spirit when I'm feeling weak. Love of God, that's my roots deep down. Even when I'm lost, I'm still He found. first loved me, so I love again. Grace overflow, let it never end. In His presence, that's where I stay. Not just Sundays, but every day. When life gets heavy, I pause and pray. Strength flows when I make my way. Through the valley, I ain't afraid. Keep beside me every step I take. His right hand holding me tight. Even in the dark, I got love. Don't let me fall. On the rock I stand through it all. Storms come, but I won't break. Christ my firm foundation, no shake. Oh, let Christ build you, and you will stand. And you will stand. And you will stand. Alright. That was a song called Build Me Up. And, grabe gid, mayong aga mga ka-purpose. Mayong aga, Pastor Ryan. Thank you gid sa inyo tanan nga nagapamati. And this very morning, hindi ko na ni pagpadugayon kaya it's been a while that we have a guest gid nga aton gid nga gin-invite. Kadugay na ni sang pag-invite ko sa iya. Tagsubong nadakpan gid sa nato, no? Here at Kamustahan with Pedro, we're not just talking about songs, talking about insights and all, but we are really into taking the word of God gid kag i-share sa inyo tanan-tanan. So without further ado, I will be introducing ang atong nga guest. I will introduce to some and present to many. A good pastor friend of mine. He's from Great God Church. He's gonna share to us this very morning, and kapatigid ko nga may ara gid mensahe ang Dios paagi sa iya. So everybody, welcome nyo ko kag i-share nyo gid ni kay damo kita sa istoryahan subong aga. Pastor Ron Laganipa is in the building. Woohoo!
Pastor Ron, maayong aga gid sa imo. Mayong agaman, Pastor Pedro, salamat gid sang sining kay gayunan nga ginhatag nimo sa akon to share the word of God. Kag kanami gid nga sa sining nga platform nga kung sa diin maka reach out kita sa mga tawo nga nagakinahanglan sang pulong sang Ginoo, nagakinahanglan sang encouragement. Kag salamat man sa K5 News FM sa sining nga kagayunan nga ginhatag niya sa akon to encourage each everyone nga nagapamati sa subong nga tinion. Kag gusto ko gid nga i-share kag ipadabot sa inyo ang pulong sang Ginoo. The title of my message for today is Build Yourself in Christ. Amen. Napag-istoryahan naton paano naton paligunon or patindugon naton ang aton mga kagalingon sa kay Ginoong Hesukristo. Importante sa subong nga tinion nga dapat mangin mapag-on kita tungod nga kamahal na gani sa mga balaklon sa subong nga tinion, especially ang diesel subong daw kamahal gid, no? Pero may isa ka assurance balaan ang mga tawo nga nagatuo sa kay Ginoong Hesukristo, na baluan gid naton nga hindi kita ya pagpabayan sang Ginoo. Amen. Now, ang text subong nga pag-share ko sa inyo is from Matthew chapter 16:18. Nagambal diri si Jesus sa kay Pedro, "Now I say to you that you are Peter," which means rock, "and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it." Pwede kita kapangamuyan ay before ako mag-share sa pulong sa inyo. Father, we thank you for your word. Salamat kid Lord nga ikaw mag-bless sa mga nagapamati sa subong nga tinion, Ginoo. I pray and I declare for the release of your Holy Spirit to every person, O God, that will be listening, O God, in this station, O Lord. Father, we thank you for your faithfulness in Jesus' name. Amen. Amen. Sabi niyo, Amen. nagdako ako nga ang tatay ko isa man ka panday. No? Magambal nga panday, abi na daw kahapos lang one time gintistingan ko man nga nagkuha ako sang lansang kag martilyo, kag gintistingan ko man pukpok ang lansang, no, sang martilyo. Kag actually sang pagpukpok ko sang santo nga lansang, instead nga lansang ang akon nga mapukpok, ang akon nga tudlo ang napukpok ko. No, sa abi naton bala amo na nakapos magambal ka nga carpenter, no. Pero mabudlay siya gali kay kinahanglan sa sang precision, kinahanglan sa gali sang expertise. Kaga kung sa aton man nga kaboy, paano naton i-build ang aton nga spiritual life karon? No, mabudlay gani mag-build sang physical naton, how much more paano pagid ang aton nga spiritual life? Now, ang isa lang gid ka ma-assure ko sa inyo mga anak sang Ginoo, kaangay man sa paghambal ni Jesus kay Pedro. Sige Pedro, upon this rock I will build my church. Gina-assure sang Ginoo ang iya nga disipulo, ang iya nga tumulo nga si Pedro, nga sige Pedro, Ari ang tindugan nimo ang bato nga mapag-on. And Jesus is speaking to himself paghambal niya kay Pedro that Pedro, upon this rock I will build my church. Mga anak sang Ginoo, mga nagapamati sa subong nga tinion, kung ara man ikaw sa taxi, ara man ikaw sa jeep, gaan ta lang kamo 3 ka punto sa subong nga tinion. Pag-istoryahan naton on how to build ourselves in Christ Jesus, because Jesus is our builder and we must allow him to build us. What should we build ourselves in Christ? How should we build ourselves in Christ? Number 1, we build ourselves in the Word of God. Amen. Hambal gani sang Jude 1:20, "But you, dear friends, must build each other up in your most holy faith. Pray in the power of the Holy Spirit." And faith comes from the Word of God. Kaya nagambal ang pulong sa Ginoo. Paano ba lamang magtubo ang akon nga pagtuo? Paagi sa pagpamati sang pulong sang Ginoo. Kung wala kita nagapamati sa pulong sang Ginoo, ang aton nga pagtuo hindi man magtubo. Ang aton nga pagkilala kay Ginoong Hesukristo hindi man magtubo. Amo na nga taman importante nga dapat kay balugid kita sang pulong sang Ginoo, kay hambal sang Romans 10:17. So faith comes from hearing, that is hearing the good news about Jesus Christ. Abi niyo may ara one time si Jesus, gintempt siya sa Matthew makita nato ng inang story. Sang si Jesus ara sa wilderness, naga-fasting si Jesus for 40 days. Gintempt sa karon ni Satan. Kay gutom-gutom ang Ginoo, ginoferan sa ni Satan karon nga sinabi, kung matuod ka nga Dios, himuain ni ang tinapay, ang bato nga tinapay. Pero abi niyo mga nagsang Ginoo, paano na-overcome ni Jesus ang yawa? Si Jesus nagsabat sa iya. But Jesus told him in Matthew 4:4, "No, the scriptures say, people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." Amen. Ano bala
nga pulong sa Ginoo ang nabatian nimo. Kung nagapamati ka sa subong nga tinion, gina-remind ko ikaw anak sang Dios nga nagahambal ang pulong sa Ginoo nga hindi ikaw nagaisahanon. Amen. Sa imo nga pagpanglakaton sa subong nga tinon, possibly ginahambalan ikaw sang yawa, nga wala ikaw sang pulos, nga wala ikaw sang padulungan, wala ikaw sang putoro. Pero nagahambal gid ang pulong sang Ginoo. Bisan pa kay Jeremiah 29:11 ka popular sang siya nga verse niya, my plan for you is not to harm you, but to prosper you, to give you hope and a future. Gusto gid sang Ginoo nga mangin madinalagon kita. Sa aton pagpanglakaton sa sining at tinion, abi nyo mga anak sang Ginoo, ang pulong sang Dios hindi lang ni ordinaryo nga pulong, kundi ang pulong mismo sang Dios kinaghambal sa John 1:1, in the beginning the Word already existed, the Word was with God, and the Word was God. Amen. Hallelujah. May ara pagidira isa ka palanggiran, may isa ka story sa Matthew 7:24-27. Ang ini nga story, gin story ni Jesus, may ara nga duwa ka tawo siya. May isa ka tawo nga nagpatindog sang iyang balay. Kagang ini nga balay, ginpundasyonan lang siya sa balas, wala sa gani mapundasyonan sa konkreto man or bato, no? Kag pag-abot karon sang sa kabuhi, nag-abot karon, may flood waters karon, may wind karon nga nag-abot. Ang ini nga balay narumpagid sa insigida. Kag may ara naman isa ka balay nga ginpundasyonan siya sa bato. Kagambal ni Jesus pag abot sang hangin kag mga baha, ang iniya nga balay wala siya malingkang. Amo niya bali Jesus, sige, ang tawo nga nagpamati sang akon nga pagpanudlo, kag ginakabuhi niya ini, kaangay ni siya sang balay nga nagpatindog sa bato. Nga pag-abot gali sang unos, pag-abot sang paghanot sang pagtilaw sa sining nga kalibutan, wala gid siya mano. Amo na nga kinahanglan gid siya sa aton nga mga kabuhi. Pagbugtaw naton sa aga pa lang, importante nga makaptanan naton ang pulong sang Ginoo. Amen. Ano bala ang ginahambal sang pulong sang Ginoo? Every time nga magbugtaw ikaw, pasalamati kinaghambal ang pulong sang Ginoo. His mercy is new every morning. Amen. Great is thy faithfulness. Amen. Sabi nyo, storms don't reveal your intentions. They reveal your foundation. Amen. Inaalaw sa Ginoo mga pag-uyog kag ang mga paghanot sa kabuhi naton, pero kung nagatindog ikaw sa mabaskog, dira gid masapwan kung ano ang imo pundasyon. Kag kung ang imo pundasyon nagikan sa pulong sang Ginoo, hindi gid ikaw malingkang. May ara ako gani ginkuha sa internet nga isa ini sa survey sa Center for Bible Engagement. Nag-survey sila sang 100,000 katawo. Kag na-find out nila kung ang tawo gali magbasa four times a week, no? 4 times a week sila nagabasa sa pulong sang Ginoo. Nakita nila diri nga 218% gidya to 416 Wow. nag-increase ang ilang nga pag-share sang ilang nga pagtuo sa iban. Amen. Tapos ang charitable contribution man kag discipling others nag-increase man sa ila, even memorizing scripture. Amen. Kag isa pa gid diri, 14% to 60% reduction in thinking destructively about self or others. Ang mga negative thoughts gali, ang loneliness, ang bitterness, ang discouragement, fear or anxiety, Amen. initanan nag-decrease gid for 14 to 60%. Amen. Because 4 times ang mga tawo nagbasa sa pulong sa Ginoo, 4 times a Wow. week or more. Wow. And then another thing, 20% to 62% reduction in overeating or mishandling food. Hallelujah. Extramarital sex, pornography, family neglect, lying, lashing out in anger, drinking to excess, gossiping, overspending, or mishandling money. Initanan nag-reduce by 20 to 62% sang nag-spend na ang tawo 4 days a week. Di how much more kung everyday naton kaon ang pulong sang Ginoo. Amen. Now, ano bala na ading ma-learn naton? Be rooted, not rust. Consistency in the word builds stability. Amen. Let Amen. Scripture guide your decision and action. Amo pagiging pinaka-importante. No? May mga decision making kita, may mga adlaw-adlaw kita nga mga errands. Let the Scripture guide
our decisions and actions. Kung Amen. mga akig ka na gani kay tungod nga may pressure, i-remind ikaw sa pulong sa Ginoo nga dapat hindi ikaw mainakigon. Amen. Hallelujah. When storms come, stand on what God has already spoken. Subong anong Amen. ginhambal sa Ginoo kay tungod nagtaas ang diesel subong. Abi mo naghambal ang Ginoo, our God shall supply Amen. every need. Amen. Ang sugataon gid sang Ginoo ang tanan naton nga pagkinahanglanon. Amen. Number 2 kong encouragement sa inyo mga nagsang Ginoo, build yourself in the love of God. Amen. In Ephesians 3:17-19 it says, then Christ will make home in your hearts as you trust Him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. Amen. And may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, Hallelujah. and how deep His love is. May you experience the love of Christ. Though it is too great to understand fully, then you will be made complete with all the fullness of life and the power that comes from God. Amen. Nakita niyo sa pulong isang Ginoo, ang pagigugma sang Ginoo kinahanglan naton nga maintindihan. Abi niyo ang isa lang ang isa ka na encourage ako sa pulong sang Ginoo nga sang ako gali makasasala, ginigugma na ako ya sang Ginoo. Amen. Nga anong rason nga si Jesus napatay sa cross ang Kalbaryo? Tungod sang iya nga dako nga pagigugma sa aton tanan. Amen. Hindi lang gid si Jesus napatay sa mga pastor o sa mga Christian o sa mga maayo nga tawo. Napatay si Ginoong Jesucristo para sa aton tanan. Amen. Kag naghambal diri sa ang pulong sa Ginoo siya, kabay nga maintindihan naton kung ano kadalom, kung ano kalapad, kung ano kataas ang pagigugma sang Ginoo sa aton nga mga kabuhi. Amen. Ang bagay ni John 15:9-10, I have loved you even as the Father has loved me. Hambal ni Amen. Jesus. Remain in my love. When you obey my commandments, you remain in my love, just as I obey my Father's commandments and remain His love. In His Amen. love. Hallelujah. Kita ninyo, ang baladari? Siya, kung mag-obey ka mo sang akon ka commandments, you remain in my love. Amen. Paghambal gani sang Ginoo nga siya, hindi ka magkahadlok. Kag kung nagpati ikaw sina, you are remaining in the love of Jesus Christ. Amen. Nagapabilin ikaw sa pagigugma sang Ginoo. Kung naghambal ang pulong sang Ginoo, magtuo ka lang, magsalig ka lang. Abi mo anak sang Ginoo sa tinion nga tuuhan mo ina kag mag-obey ikaw sa pulong sa Ginoo nga hindi ikaw mag-worry, hindi ikaw magpalibog, nagapabilin ikaw sa pagigugma sang Ginoo. Amen. In 1 John 4:16-19 ang bayadi, we know how much God love us and we put our trust in His love. God is love, and all who live in love live in God, and God lives in them. We love each other because He loves us first. Hallelujah. Amo na nga mga kontra sang nagkristohanon ikaw sang nabatian na nimo ang pulong sang Ginoo, ang mga naugot-ugutan mo nga mga taog, nag-umpisa na ikaw higugma kag pagpatawad sa ila. Amen. Because of that great love nga gimbutang sa Ginoo sa imo nga kabuhi. In 1 Corinthians 13:13, three things will last forever. Faith, love, and the hope and love, and the greatest of these is love. Amen. Ang pagigugma gidya niya ang pinakalabaw ang pagigugma. Ano na di ang apply naton sa aton nga makabuhi? We need to receive God's love daily. Amen. Embrace natin bala sa pagbugtaw natin, hindi paglantawa, bala nga mambaga, bala mo, hindi kuya palangga sa Ginoo, ginabando na kuya sa Ginoo, hindi na yan matuod na sa Ginoo. Hambala lang Diyos, Lord, salamat kay Lord nga ginhigugma mo ako. Pasalamati ang Ginoo nga nakabugtaw pa ikaw. Kung nakabugtaw pa ikaw sa subong at tinion, inatungod sa pagigugma sa Ginoo sa imo. Amen. Thank you, Lord. Love others from grace. Kay kung sa aton lang gid nga persa, hindi ta kaya higugmaon ang isikapareho naton. Pero kung maghigugma ikaw, paagi sa grasya sang Ginoo. Hallelujah. Bisan pa ang mga tawo nga nagsakit sa imo, bisan pa ang mga tawo nga nagpasipala sa imo, ang mga tawo nga ginpakamalaot ikaw.
higugmaon mo sila gihapon tungod sang grasya sang Ginoo. Amen. And love is not weakness, it is spiritual strength. Amen. Amo na yang aton nga kusog nga mga anak sang Ginoo, ang pagigugma nga naggikan kay Ginoong Hesukristo. Amen. And number 3, encourage ko sa inyo mga anak sang Ginoo, build yourself in the presence of God. Amen. We need to build ourselves in the Word of God, and then in the love of God, and then the third, build yourself in the presence of God. We were never designed to live or build without God's presence. Abi nyo, kung wala ang presensya sang Ginoo, mapatay kita ya. Kaangay man, abi nyo, may araman si Moses nga encounter sa Ginoo sa Mount Sinai. Sang si Moses, ginlead niya ang mga Israelite nga magwa sila sa Egypt. Si Moses karon nagpromise ang Ginoo nga siya lakat kamo sa inyong nga promised land. Kay may promised land nga gi-prepare ang Ginoo sa mga Israelite. Pero si Moses nagaplead gid sa Ginoo siya, Ginoo, if you don't personally go with us, hindi kami pagpalakta, Lord. Yes. Don't make us leave this place. Kay nahibaluan ni Moses, kung wala ang presensya sang Ginoo, wala gid sila ya ikasarang. Amen. Amo man na sa kabuhi naton, kung wala ang presensya sang Ginoo sa aton mga kabuhi, wala gid kita ya kasarang. Di naton bala makita ang presensya sang Ginoo. Abi nyo mga nagsang Ginoo, kung magkadto ikaw sa fellowship, mamati ikaw sang Bible study, magsimba ikaw every Sunday, mag-take time ikaw nga magluhod sa imo nga kwarto, sa imo nga bed, magluhod ikaw, magpungko ikaw, kag you welcome the presence of God, insigida ang presensya sang Ginoo manginyara sa imo. Nga ang ngalan ni Jesus Emmanuel, God with us. Amen. So umpisa pa lang gin-design niya sang Ginoo nga ang Ginoo nag-assure gid nga kaupod naton ang Ginoo. Amen. Ang bagay ni Jeremiah 29:13, if you look for me wholeheartedly, you will find me. Amen. Pangitaal lang ko bilas ang imo nga bugos nga tagipusoon. Kay kung pangitaon mo ako, masapwan kag masapwan. Hallelujah. mo ako. Abi nyo, may ara si Jesus nag-commission sa iya nga mga disciples. Nag-commission sa niya. Kaya go and preach the gospel. Kagambal ni Jesus ang assurance siya. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Imagine, hambal sa ginulakat ka lang bala. Kag i-witness bala ang akon katutom kag kaayo sa iban. Amen. Amen. Ihambal bala nila kung ano ang ginhimo ko sa imo. Kag siya magaupod gid ako sa imo hasta sa katubtuban. Amen. Hallelujah. Abi nyo, may ara ako experience mga nagapamati, mga Ilonggo nga nagapamati subong, or mga kung sino man ang nagapamati sa subong nga tinion. May ara ako sang una experience during my college days. Nga may ara sang gamay ako, actually sang 7 years old pa lang ako. May ara naghimalad sa akon. Kagamba sang isang naghimalad sa akon, siya baw, hindi ikaw makadabot 18 kasi nga pag-abot mo 18 mapatay ka kay ginsumpa ka sang aswang. So ako karon kay bata man ako ya, nagkadto man ko tatay kadagan ako, tay hambal sang tawo tay sa akon tay mapatay ko kuno pag-abot ko 18 kay ginsumpa ko ka aswang. So adto nga hambalanon nang nagdako ako karon nga wala ko man lang tugin mind, no. Pero during sang akon nga college days, nag-school ako sa West Visayas State University. Pag-abot ko 18 anyos, nag-umpisa gid yan nga ginabangungot ako every time nga magtulog ako. Abi nyo, ang ina nga bangungot, do every night gid yan sa ako din nga college days or every week may ara gid ako ya encounter nga hindi ko ya kabugtaw. Nagalalain ako kay mga damgo ko, ka mga laway sang mga damgo ko, kag tapos hindi gid ko ya kabugtaw, gasala ko nga dapat makabugtaw ako. Kag ang ina nga struggle nangin 4 years gid yang ako nga struggle sa amo na nga tinion. Pasaylo-saylo ako balay para lang gid nga makita ko ang paghidait. Siko din ako ni makatulog maayo nga hindi ko ya magdamgo sang malaway man kag hindi ako pagbangunguton man. Amo na nagsaylo-saylo ako sang balay. Kaapat gid ako magsaylo sa ako nga 4 years sa diri sa Iloilo City. And then one time ang last ko nga ginistaran ang balay sang akon nga lulo nga pastor. Wow. So every Monday nagka-Bible study sila didto. Kaya sa Bible study karon ginatudlo dito nga every time nga makulbaan ikaw, ihambang mo lang ang ngalan ni Jesus. Hallelujah. Abi nyo mga anak sang Ginoo,
Sang one time gin-attack ako, grabe pagid ang attack. Nga feeling ko yan daw nagwa gid ang spirito kuya mo. Tapos nung ginawida mo pa nga hindi lang magwa lang, hindi ka lang magwa sa lawas ko. Abi niyo sa nakabugtaw ako, nagasala gid ako. Kay kadamo-damo ako mga voices nga nagakabatian. Kag siguro din ako makadtuman sino anong himuon ko, hindi ako kabalo kung ano ko himuon anong himuon akon. Pero na-remind ako that kinahanglan akon nga ihambal ang ngalan ni Kristo Jesus. Hallelujah. Sabi nyo, sang naghigda ako, ginhambal ko ang ngalan ni Jesus. Sabi ko, Jesus, Jesus, Jesus. Natulugan ako. And then one time, may ara pagid nga daw, hindi naman ako kabugtaw. Sabi nyo, kay tungod nga nagatuon ako sang pulong sang Ginoo, ang ginabasa ko nga pulong sang Ginoo, ang Psalms 91. Ginabasa ko ang Psalms 91. Pag-abot liwat nga ginatak ako liwat sang sadto nga demonic attack. Ang nga ba ko lang sige, patsyan niyo ko. Kay total, ara naman kuya ka Jesus. Sabi niyo, after paghambak kong ara kay Jesus, ang adto nga force nga nabatyagan ko nga mabugat, ang force ang adto nga kamatayon, nag-depart sa akon nga kabuhi. Hallelujah. Then one time, nagkadto ako sa altar nga naghilibion, siling ko, Lord, hindi pa man ko to pastor sa mo to nga time, no? Pero siling ko, Lord, ginahalagas ako sang yawa, kag gusto ako, patyon sang yawa. Ari ako, Lord, gamita ako, Lord, sa imo kadayawan. Amen. Gusto ko nga mapatay nga ginagamit nimo, Ginoo. Amen. Gina-assure ta kamo anak sang Dios. Ang presensya sang Ginoo mangin kaupod naton kung magatuo lang gid kita sa Ginoo. Amen. Ang bagani sang Salmo 23:4, even when I walk through the darkest valley, I will Amen. not be afraid, for Amen. you are close Amen. beside me. Amen. Hallelujah. Hambal ni Isaiah 41:10, don't be afraid, for I am with you. Amen. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Hallelujah. Amen. Abi mo Amen. namin Amen. ang sining promise ni Prophet Isaiah. Imagine ang Ginoo mag-lift up sa imo sang iya victorious right hand. Feeling nimo sa subong abi sa sitwasyon mo, subong mambal ka nga perdepilo kagid. Feeling mo sa tanan lang gid nga season sa kabuhi mo ya do negatibo na lang, wala na gid sang maayo sa kabuhi mo. I tell you, people of God, kung patihan mo lang gining hambal sang Ginoo nga hindi ka lang magkahadlok, kay kaupod mo ako, hindi ka magka-discourage, kay ako ang imo nga Ginoo, ako ang maghatag sang kusog kag bulig sa imo. Hambal sa Ginoo, ibayaw ko ikaw. Amen. Hallelujah. Dalun gid ikaw ya sang Ginoo sa place of pedestal. Amen. Dalun ikaw sang Ginoo sa duog nga kung sa diin may dungog, may honor. Hallelujah. Kay amo na iya ang pulong sang Ginoo. Amen. Now, ano ang ma-learn naton diri? Anong ma-apply naton sa mga kabuhi naton? It's time for us, people of God, to pause bala. Pause and be still before God. Amen. It's time for us to pray when we are overwhelmed. And the moment we pray, strength will flow from His presence. Amen. The presence of God mag-envelope sa imo insigida the moment nga magpalapit ikaw sa Ginoo. Amen. In conclusion, mga anak sang Diyos, tandaan gid na naton that Jesus is our strong foundation. Amen. Wala na kita sang iban pa nga sarang nga sandigan kundi si Ginoong Jesucristo lang gid. Amen. Kag ang pulong sang Ginoo amo na siya ang maga-build up sa aton. His word builds us. And His love secures us. Amen. Kumambal ikaw, nahuyagid ako ya magpalapit sa Ginoo kay makasasala ako. Nahuyagid ako ya kay amo ning ginahimo ko kay prostitute ako, kay tanan nga kalautan palahubog ako, amo ning akon kabuhi, nahuyagid ako ya magpalapit sa Ginoo. I tell you, anak sang Ginoo, tungod sang pagigugma sang Dios sa tawo, ginhatag sang amay ang iya nga bugto nga anak kay Jesucristo, agud ang bisan sino nga magsalig kag magtuo sa iya makaangkon sang kabuhi nga walay katubtuban. Amen. Napatay si Ginoong Jesucristo sa krus sang Kalbaryo tungod sang iya pagigugma sa imo kag sa akon. Ako Amen. sang una palahubog man. Pero nasapuan ko ang pagigugma sang Dios. Amen. Kag sang nasapuan ko ang pagigugma sang Dios, didto ko nadakpan ang seguridad nga ginatawag. Hallelujah. Na-secure ang akon nga salvation. Kagimbutang ko ang akon nga kabuhi, ang akon nga pagtuo kay Ginoong Jesucristo. Amen. And the presence of Jesus will sustain us sa sini nga panag-on. Amen. Kung ano man anak sang Dios ang imo gina-struggle sa subong nga tinion,
Ang isa lang gid ka challenge ko amo sini. Ihatag ang imo nga kabuhi kay Ginoong Jesucristo. Amen. Bato na siya nga imo Dios kag manluluwas. Kay nagapati ako, maliwat gid mo bag-o gid ang kabuhi nimo. Hindi ta kaya bag-ohon ang kabuhi ta. Apang the moment nga ihatag tang kabuhi ta kay Ginoong Jesucristo, bag-ohon gid siyang Ginoo ang aton Amen. nga mga kabuhi. Kung Amen. ikaw ina sa subong nga tinion, gusto ko lang gid nga ihatag ang ini nga kagayunan sa inyo to give your life to Jesus. Pwede Amen. ba lang kita ka-pray? Short prayer lang gid ini. Hallelujah. Kag kung ikaw willing, ikaw nga magbaton kay Jesus as your Lord and personal Savior, sunda lang ini nga prayer nga may pagtuohan bala, Ginoo, nagapalapit gid ako sa imo, kag ginaako ko nga ako makasasala. Patawara gid ako, Ginoo, sang akon tanan-tanan nga mga sala dira sa imo. Kag Ginoong Hesus, ginapatawad ko man ang tanan-tanan nga nakasala sa akon. Kag sa subong nga tinion, Ginoong Hesus, ginabaton ko ikaw nga akon Dios kag manluluwas sang akon kabuhi. Salamat gid Lord sang kalipay, sang pagidait, sang kabuhi nga walay katubtuban. Ini ang akon pagpangamuyo. Amen and amen. Congratulations anak sang Ginoo kung ikaw lang pangamuyo sa sina nga pagpangamuyo, gina-assure ta ikaw your life will never be the same again kay ang Ginoo magamaniobra sa imo nga kabuhi. Hallelujah. Magapangamuyo ako sa mga nagapamati sa subong nga tinion. Lord, I pray and I declare that in the mighty name of Jesus, ikaw ang Diyos magahimuno sang tanan nga pagkinanglanon sang imo mga katawhan. Lord, wala ako nakabalo, Ginoo, kung anong ila sitwasyon sa subong nga tinion. Apang Lord, ini tanan nakita nimo, Ginoong Hesus, nagapangamuyo ako nga ikaw ang Diyos magahatag sang kusog yadtong Ginoo nadulaan sang kusog, Ginoo. Yadtong mga nadulaan sang paglaom, ikaw Ginoo maga-restore, Ginoo, sang ila mga paglaom. Yadtong nagakinahanglan sa pagidait, Lord, ikaw magahatag sang pagidait sa ila sa ngalan ni Kristo Jesus. Lord, subong nagatag as Ginoo ang mga palmalaklon, Ginoo, even ang diesel, Ginoo, naga-increase, Ginoo, ang iba naga-worry, Ginoo. But Lord, I pray and I declare right now in the name of Jesus nga ikaw magahimuno kag magasugata sa pagkinanglanon sa mga tawo nga nagapamati sa subong nga tinion, Ginoo. I pray and I declare, O God, nga abihani mo ang ganhaan sang langit kag ibubo ang pagpakamaayo, Ginoo, sa mga tawo nga nagapamati sa subong nga tinion, Ginoo. Kag Lord, ginadeklarar ko gid ang kadalagan para sa ila, Ginoo, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Salamat gid sa sining nga kagayunan. God bless everyone. Kag salamat gid Pastor Pedro for allowing me to share the word of God. Amen and amen and amen. Thank you very much, Pastor Ron. We will be watching a short video, and after that, Nobalik Kitaliwat, we will be talking ni Pastor Ron siguro. Istoryahan nato naman ang ilang church or paano siya kamo makaupod siya. But watch this video, Sir Paul, ang isa ka video, and we will come back. Dayan. Ayas. As the first light of dawn breaks across the horizon, a solitary cross rises above a towering rock cliff. Below, the relentless waves crash against the stone, echoing the enduring power of nature. This tranquil yet powerful scene invites a moment of contemplation, encouraging us to consider the foundations upon which we build our lives. The cross, steadfast against the elements, serves as a symbol of resilience and hope amid the ever-changing tides. A house built on solid rock stands firm, illuminated by the warmth of sunlight, while nearby, a broken house collapses on shifting sand as a violent storm rages. This vivid contrast illustrates how the foundations we choose determine our resilience. When life's storms arrive, it is not the appearance of our lives that matters, but the strength beneath them. True stability is revealed only when we are tested by adversity. The storms expose what is lasting and what is fragile. We see the skilled hands of a carpenter shaping wood with patience and determination. Each careful movement reflects the dedication required to build something lasting in the physical world. In contrast, a young man sits in quiet contemplation, weighed down by stress and inner struggle. The effort needed to construct a meaningful spiritual life often surpasses even the hardest physical labor.
Just as a craftsman invests time and energy into his work, so too must we commit ourselves to the ongoing process of personal and spiritual growth. The Bible is often described as a source of wisdom and guidance, illuminating the path for those who seek understanding. Building one's life on the Word of God provides a strong foundation, offering clarity and direction amid life's uncertainties. As individuals engage with Scripture, they often find a sense of peace and focus, drawing strength from its teachings. The verses within serve as a constant reminder of enduring truths, encouraging a life rooted in faith and purpose. In the quiet expanse of the wilderness, Jesus remains steadfast and composed, illuminated by a gentle divine light. Despite facing intense temptation, he responds with unwavering truth, drawing strength from the words of God. Through his actions, Jesus demonstrates the power of relying on Scripture as a foundation for life. His example serves as a guiding model for overcoming challenges by holding firmly to faith and truth. A radiant heart, illuminated from within by a cross, shines brightly, casting its light outward. Around it, people extend kindness and support, reflecting the warmth they have received. This image serves as a reminder to nurture and strengthen ourselves in the love of God. By grounding our lives in His love, we become sources of light and compassion for those around us. In moments of quiet reflection, we are reminded of the profound importance of dwelling in God's presence. The serenity found in prayer offers a sense of peace that transcends daily concerns. As light breaks through the clouds, it symbolizes hope and divine guidance, illuminating our path. Living in God's presence invites us to experience comfort, clarity, and a deeper connection to our faith. As the person moves through the shadowy valley, a gentle glow illuminates their path, symbolizing the guiding presence of God's hand. Even when the surroundings seem overwhelming and uncertain, this light offers comfort and direction. It serves as a reminder that in the darkest moments, one is never truly alone. God's presence remains steadfast, quietly leading the way forward. A small plant emerges from the soil, reaching upward as it is nourished by water and sunlight. This simple process mirrors the journey of spiritual growth, where being firmly rooted provides stability and strength. Consistency in care, much like regular watering, is essential for healthy development. By allowing God to nurture and guide us, we open ourselves to transformation and flourishing in our spiritual lives. High above the clouds, the individual stands firm on the mountain, arms lifted as the first light of dawn breaks across the sky. In this moment, a profound sense of confidence and tranquility radiates from within. The journey has led to a place where challenges no longer intimidate and doubts have faded away. The narrative reaches its peak with the powerful realization that building one's life in Christ provides a foundation that cannot be shaken, offering enduring strength and peace. As the video draws to a close, the cross atop the rock radiates with renewed brilliance, symbolizing hope and transformation. The message, "Build yourself in Christ," appears, serving as a powerful reminder of the journey toward spiritual growth. This conclusion is designed to inspire viewers, encouraging them to reflect on their own paths and consider meaningful steps forward. The overall tone leaves a sense of motivation and purpose, inviting engagement and personal commitment. So we are back and we have still Pastor Ron here. Pastor Ron, if you could invite ang aton mga viewers, no, to visit sang kung wala man sila may ginasimbahanog for Great God Church. Kag before that, if you could give us a little bit of a background, how did it start? Kag ikaw na da bala, Pastor Ron, mag-istorya sa ila. Sige, gina-imbitaran ko gid ang mga ako ng mga auto dira nga nagapamati sa pulong sa Ginoo, kag nagapamati sa sini nga live
may church kami gali dira sa may MacArthur Drive, Tabok sa Baharo, Iloilo City. Sa Tabok lang isa sang Spa Olivenza, no. Ang pinakahapos lang gid nga landmark siguro ang tupad lang sa sang 7-Eleven sang Altacherra Village, no. Kag actually ang mga 3 years na kami this coming April 19, no, mga 3 years na ang Great God Church. Kag ang ini nga ministry, nag-umpisa kami actually sa coffee shop, no, dira sa coffee break sa may tupad sang Angelicum. Nag-umpisa kami with 13 members. Kami nag-held sang amon nga first nga Sunday worship service. Kag kanami lang sang Ginoo kay kung ang Ginoo nagtawag la si mo kag naghatag sang instruction, the moment you obey, the moment nga mag-respond ikaw sa iyang nga invitation, hatagan kag sang Ginoo sang kalipay, hatagan man ikaw sang Ginoo sang kadalagan. Kay na ini ang ining Great God Church na birth ang gid ini kay tungod nga nagdamgo ako 2022 January 28, no, hindi ko gid ni malipatan, nagdamgo ako nga may simbahan. Kag ang ngalan sang simbahan Great God Church, kag ang may logo ini ko nga 3 ka kalayo, kag 2 ini ka branches ang Great God Church, no. Kag after a year dito nag-decide kami ni Mrs. nga maumpisa sang ministry. Kag subong ang Great God Church nag-exist, no, 2 ka branches, ang isa dito sa Vista Alegre, Barotac Viejo, kag ang isa diri sa ang main church diri sa city, dira lang gid sa MacArthur Drive, Tabok sa Baharo, Iloilo City. Kung gusto ninyo mag-fellowship sa amon, ang panimbaho nag-uumpisa alas 9 sang Domingo, sang aga, no, 9 a.m. in the morning every Sunday. Please visit us, join us kung na-find niyo kag gusto niyo mag-fellowship sa amon. Please be free sa pag-fellowship sa amon, kag may araman kami nga midweek Bible study every Wednesday 6 p.m. Kag Friday naman worship soaking night every Friday 6:30 in the evening. So salamat gid sa mga nagapalamati, kag excited gid ako sa pag-meet sa inyo kung maka time ka mo nga maka-visit dito sa Great God Church. So welcome gid ang tanan. God bless you. Thank you very much, Pastor Ron. No? God has been doing great things here sa aton. Siguro, Pastor Ron, we still have a little bit of time. Maybe there are some people who will be watching or listening or kagkapamati man. Kagagiban sa ila, may ara man na nga siguro nakadamgo, maging prompt ang Lord sa ila. Not necessarily to start a church. Maybe some of them ginahambalan sang Lord mag-start sang Bible study sa ilang school or sa ilang work. Or some of them ginahambalan sang Lord to share sa ilang mga family members nga wala pa nakakilala sa Lord. Or some nga gapamati diri subong basi sila pa lang ang una nga nakakilala kay Jesus sa ilang family. So Pastor Ron, what is your encouragement para sa ini nga mga tawo nga gin-mention naton? If ever kung may mga damgo man kita, no, kasi mundo namigid man ko nagadamgo kita, no, kita ya actually nga tawo mahilig gid magdalamguhanon. Pero ang isa lang gid kung ina nga damgo ginhatag gid sang Ginoo. Pangamuyo din sa Ginoo. Hamba ko gay na i-build dayon ang imo ko galingon sa pulong sang Ginoo. Anong ginahamba sa pulong sang Ginoo? Kag nagapati ako kung ang Ginoo nagbutang sa nga damgo sa imo kabuhi. Hindi na pag-i-delay ang ginapahimo sang Ginoo sa imo nga kabuhi. Balaan mo man na kag nag-speak ang Ginoo sa imo nga tagipusoon. Hindi na pag-i-delay kung balaan mo nga ina nga damgo instruction na sang Ginoo, divine instruction na sang Ginoo, then go pray about it, and then kung kinahanglan nimo mag-fasting para nga may clear guidance pag ikaw mabatian mo pagid ang clear nga direction sa Ginoo, do it so para nga mangin mahapos ang tanan sa imo. Kag ang isa lang gid nga sa paglakat nimo, I tell you magaupod gid ang Ginoo. Mambagati wala ko kwarta, ti amo ni ang capacity ko, amo hindi ka magkabalaka kay ang Ginoo maga-enable sa imo. Siya ya ma-empower kung siya ya nagtawag sa imo, qualified gid sang Ginoo ang gintawag niya, kag gi-enable, kag gi-empower gid sang Ginoo ang iya nga gintawag. Gani hindi ka magkahadlok, hindi ka magka-discourage. Go lang. Pagbalaan mo nga iya na nakaginoo gani, lakat na, hindi na pag-delay kay ang Ginoo mag-upod gid sa imo. Wow, gabi good. Thank you very much, Pastor Ron, for that. Next siguro, Pastor Ron, sa aton nga mga fellow ministers, no? Maybe some of them, ara na, okay, ginambala sa Lord, mag-start sa church, start sa ministry.
not necessarily a local church, maybe some of them may ara agi na paubra ang Lord sa ila. Now they are doing it. Pero sometimes wala man naton, may mga challenges. Number 1 nga challenge kisa finances. Number 2 kisa ang mga tawo nga nag-promise aton na Bible study gina-indyan kita. Or number 3, sometimes there are things nga it's not really what we've hoped for. Pero gapatigid ko nga gusto sang Lord sa inyong kag sa amon man, kag sa aton tanan magpadayon. Siguro Pastor Ron, with our fellow naman nga mga ministers, ano naman Pastor Ron ang imo ma-encourage sa ila? Sa mga fellow ministers kag mga workers sa vineyard sang Ginoo, no. Hallelujah. Nabatyagan tagid kamo. Balaan ko hindi mahapos, balaan ko nga mabudlay, mabugat, makapoy man kung kaisa. Pero ang isa lang gid ka manami nga nabalaan ko gid nga hindi kita tanan pagpabayan ni Jesus. Kay siya ang boss naton mo, siya ang great shepherd and we are the under shepherd. Kag nagapati ako nga as long nga hindi lang kita mag-give up. Amen. As long nga nagapadayo lang, kung may pastor nga nagapamati sa sining nga tinion, padayon lang padayon lang mga utod sa Ginoo. Yes. Kay nibaluan gid naton nga ang ini nga ministry hindi niya aton ministry, this is the ministry of the Lord Jesus Christ. Yes. Kag nagamba sa gani kay Pedro, siya Pedro, upon this rock I will build my church. Amen. Ginassure na sa Ginoo ang stability sang aton nga pagpanglakaton. Amen. Yes, may ara time nga makapoy ikaw, may time nga mamumo gid man kita, may time nga nagakadusmo gid kita. Pero ang isa lang gid ka-assurance sang Ginoo, ambaya it is finished. Amen. It is not about us, Amen. but it's all about Jesus. Amen. Nga kaupod naton kag indi gid kita pagpabayaan sang Amen. aton nga master. Amen. Kay siya ang nagtawag sa aton. Gani padayon Amen. lang kag indi gid magkataka sa pagpangayo bulig sa Ginoo. Kung ginakapoy Hallelujah. pahuway gamay. Yes. Pahuway gamay. And then, kung maka-recharge na gani, pa-recharge sa presence ng Ginoo. Hamba ko gani kagaina, build yourself sa words ng Ginoo. Build sa love sa Ginoo. Be Amen. reminded, nga palangga ikaw sa Ginoo, wala gid ikaw gin kalipatan sa Ginoo. Kung ara ikaw sa harvest field, subo makapoy ang harvest field, pero Yes. wala gid ikaw gin kalipatan sa Ginoo. Yes. Kag ang presensya sa Ginoo amo gid na ang magasustainer sa aton tanan. Yes. Samtang nagapadayon kita sa pag-ubra sang buluhaton sang Ginoo. Amen. Amen and amen and amen. Siguro grabe gid ning ginaagyan naton subong. Sometimes ang problema because sa aton mga ministers, permi lang kita ka minister pero sino ang minister man sa aton, no. Next siguro Pastor Ron, no, speaking about sa ano naman sa mga families na naman, no. May ara gid nga mga families kag sad to say, example B, may ginikanan, no? Iya bata, naghambal na nga, tay, nay, gusto ko gid magpastor. Gusto ko na gid mag full-time sa ministry, no? Pero ito, syempre, eskwela pa ang bata. Subong, siguro, ang ara pa sa stage, subong, grow pa siya. Siguro, para sa imo, wala, Pastor Ron, no? How did you, this is siguro the question, no? How did you come about the call of God nga gintawag ka gid sang Lord nga maging pastor ka? Actually, ang pagtawag sa Ginoo sa akin, actually, sang una, hindi ko gusto magpastor. Habang kay Mrs. Ma'am, ikaw lang yung pastor, ma'am, kay Slulo mo yung pastor, no? Pero, abayin nyo, kung ang Ginoo yan, nagbutang gidya sang calling sa kabuhi mo, hindi ka gidya kapalagyo. Amen. Kay siya yan ang nagbutang sang sina nga heartbeat kag ina nga destiny sa imo dalon kagid ya sang Ginoo sa destiny nga gin-prepare na sang Ginoo sa imo nga kabuhi. Wow. No, so amo man lang to hamba ko gina sa testimony ko bala siling ko ti Lord kay total patyon man ako sang yawa. Ari gamita ko Lord sa imo kadayawan kag kay mayaan way ko baluha pa mapastor ako. No, pero nagakalipay gid ang akon nga tagipusoon kay tungod nga nagpastor ako nakita ko gid nga ang akon nga bugos nga panimalay ginpakamaayos ang Ginoo. Nakita ko gid kung paano gin transform sang Ginoo ang akon nga panimalay amat-amat even ang akon mga kinablusan. No, nakita namon kung paano ang Ginoo nagbatak sa amon as a family. Sa puwan ko gidya kung ano kadako ang Ginoo kag ano katutom ang Ginoo samtang nagapangalagad ikaw sa Dios ang imo bugos nga panimalay hindi man pagpabayan sang Ginoo. Amen. So grabe, no, dira naton makita ang ini nga pagtawag hindi lang na iya sa aton but that's for the people around us. Last na lang gid, Pastor Ron, pag-ipost natin si Pastor Ron, right, kabalo sa no next naman. Some others, siyempre they serve sila lang and ang family nila
For example, being a pastor, no? Ikaw lang gid, tapos sa mga kabataan mo, ara na sa kilid, sa amo na. How did you get involved? How did you let your family be involved sa ministry, Pastor Ron? Abi mo, Pastor Pedro, bala, i-remind din nato ng aton ko galingon nga ang ministry, ang una tagid nga ministry, ang aton nga panimalay. Right. Hindi pwede nga ma-minister kita sa iban nga hindi nato na ministeryohan ang aton nga panimalay. Yes. Hindi pwede nga kalipatan naton, hindi man pwede nga kita lang yang maluwas ang aton nga panimalay, malipatan sila or ang aton nga kabataan hindi ta na ma-take care because of ministry. Importante nga unahon naton anay ang bugos naton nga panimalay. Ano bali Jesus? How nga be my witness in Jerusalem. Ano nang bot siyang ganun sa Jerusalem? Unahaan ay ang imo nga panimalay. Upda ang imo nga asawa, upda ang imo nga bata. One time nga akon gani Pastor Pedro nga akon man nga bata kadi kasultiro naman. Budlayan man ako ang amon nga communication sang bata ko. Nabudlayan man ako pero abi nyo isa nangayo ako sa Ginoo sang wisdom sin kulo na ning maayo sa bata ko man. One time na isang naga-drive ako ginadulong ko sa school every morning. Dito ko nadumda, siguro ma-pray kami bala nga dawa, siguro pa-prayhon ko siya, kag tapos ako ma-pray man, kag i-declare ko ang katutom kag kaayos ng Ginoo. Amen. Sang naga-drive ako kag sige to, pray na, ma-pray siya after a prayer, ako naman ma-pray, ma-intercede kami, tapos pangamuyuan ko man siya. Sang dito na nga nag-umpisa na kami prayer together sang akon nga bata, dito ko nakita nga nangin close kami, mas naintindihan ko siya, kag nakita ko man sa iya, bisan sa iya nga school, nakita ko gid ang pabor sang Ginoo. Amen. Nag-upod gid sa bata ko man, so mo man ang mga ginikanan, mga ministers man, hindi pagkalipating nga pangamuyui ang imo nga pangamuyuan ng imo panimalay ang imo nga asawa, ang imo nga kabataan, kay ang Ginoo mangin kaupod gid naton. Amen. So, diri na magatakop ang aton nga programa. We're just gonna play ang song siguro, Sir Paul. I-play nato ng kanta. After that, i-close na lang natin. Pastor Ron, thank you for being with us. And for those of you nga wala pa nakapamati sa ginambal ni Pastor Ron, you could still watch this on the real live. Kag sa inyo man dira, no? Maybe you have prayer requests, may mga bagay ka mo gusto pangamuyuan, message us and message me. And please, go and visit Great God Church. Kung wala pa kamo sa fellowship, kaglapit man lang kamo dira sa may 7-Eleven sa kilid dira sa Altacheras. So this has been Pedro with Pastor Ron, Sir Paul, Ramatuday Bishop Sogwa. Hindi ka mo magtakop, kami ara pagabay sa bagong buhay after this one. God bless everybody and join us as we declare, I have a purpose. See you on our next episode sa Kamustahan with Pedro. God bless. We don't build alone. Let them build you. Build me up, don't let me fall. Yeah, On the rock I stand through it all. yeah, yeah. Storms come, but I won't break. Right, Christ my firm foundation, no shake. shake, shake. Build me up, day by day. In your word, I'll find my way. Not my strength, not my plan. Easy, huh? Jesus, you the builder, I stand. Yeah, yeah. My father was a worker building with his hands. Said it takes time just to follow through the plans. If the physical's hard, what about the soul? Trying to build a life, but you're losing control. Word of God, that's the blueprint I need. Faith comes alive every time that I read. Not just info, this is life, this is truth. Every verse got power, every line got proof. Build me up, don't let me fall. On the rock, I stand through it all. Stones come, but I won't break. Christ my firm foundation, no shake. When the rain falls hard and the winds blow strong, you can see what you built was right or wrong. Sand won't last when the pressure hits, but the rock stays solid, never quit. I don't wanna just hear, I wanna obey. Let the word shape every step I take. Consistency daily, not once a week. Strong in the spirit when I'm feeling weak. Love of God, that's my roots deep down. Even when I'm lost, I'm still found. He first loved me, so I love again. Grace overflow, let it never end. In His presence, that's where I stay. Not just Sundays, but every
every day. When life gets heavy, I pause and pray. Strength flows when I make my way. Through the valley, I ain't afraid. Keep beside me every step I take. His right hand holding me tight. Even in the dark, I got love. Pick me up, don't let me fall. Don't on the rock, I stand through it all. Storms come, but I won't break. Christ my firm foundation, no shake. Oh, faith first builds you, and you will stand. And you will stand. And you will stand. Mumabalaan nga may plano